It's July 26, Thursday afternoon. So guys, while nagpahinga yung alaga ko is vlog muna tayo. So yung video natin for today is about ito guys, itong inherited land ng aking alaga. Ito yung lupa na minana pa ng aking alaga sa kanyang lolo. Let's go guys, samahan niyo ako, isi-share ko sa inyo ang mga kwento niya. So guys, hakutin natin yung mga pinutol ko kaninang kahoy para kita ko sa inyo yung yung area pa doon na tinatapunan ko ng basura na kasama pa dito sa lupa ng alaga ko. Let's go guys! Tapos na tayo magtapon ng mga dahon. So dito sa Israel, bawal dito magsunog kahit mga dahon, kahoy, mga basura, itatapon talaga yan at merong kukuha dyan or lang yan dyan, malanta lang yan siya. Pagkatapos malanta na siya is gina-fertilize sa mga dito, mga sakahan, agriculture. So guys, ganito kalapad yung minana ng alaga ko sa kanyang lolo. So yung alaga ko ngayon is 92 years old. Ayan, hanggang doon pa yan yung ginakuhaan ko ng clementine. Yung mga prutas na oranges. Hanggang doon sa dulo bago yung mga building. So napakalapad talaga guys. So balik muna tayo sa loob kasi mag-isa lang yung alaga ko, at least masilip-silip ko while nag-vlog. So guys, ang gusto ko lang i-share sa inyo kung paano sila na-miss ako sa pag-conserve ng kanilang mga inheritance land, yung mga minana nila sa kanilang mga lolo. So, from lolo, the first generation, second generation yung mama niya, tapos third generation si Sabta, fourth generation yung anak ni Sabta, tapos yung apo ni Sabta is sa 5th generation niya. Tapos yung apo ni Sabta ngayon is kapapanganak pa lang. So 6th generation na yon. Paano nila na preserve tong lupa na to is yung value. Tinuruan talaga sila nung maliit pa sila na yung pinaghirapan ng lolo nila kasi naghihirap din yung lolo nila bago ito nabili. So until now, pinahalagahan nila yung paghihirap ng lolo nila bago ito nabili guys. Me myself, wala talaga kaming yung minanang lupa. Kasi yung 6 years old pa ako is na remember ko pa nung nagkasakit ang mama ko is
bininta ng papa ko yung yung nalugi yung negosyo nila, bininta ng papa ko yung property namin na yung isa-isang property namin, doon kami nakatira na siyam na magkakapatid. So nung bininta nila, kahit saan-saan na lang kami nakatira. Yun ang nakikita ko sa Filipino culture. Although hindi naman siya lahat na nagbibinta yung mga descendants, yung mga binibinta ng mga next generation. Kumbaga yung first generation creates, buy, and then second generation yung naggamit ng lupa, at saka third generation yung binibinta na nila. Minsan nga guys is sana observe ko lang is yung first generation, yung mama or lolo bili ng mga lupain, kasi noon nung lupa sa atin is ginaganyan lang ng nguso, kung saan naabot yung tanaw mo is yun na yun. Pero yung kasunod na generation is binibinta, hindi nila pinahalagaan yung effort ng first generation, so binibinta nila. So yun yung ko guys yun yung isi-share ko sa inyo, yung culture dito, na no wonder na mayayaman talaga sila, kasi instead na yung second generation na maghahanap pa ng lupa is nandito na talaga, minana na nila. So after namatay yung mama ko, 42 years old yung mama ko nung pumanaw. Siyam kami magkakapatid, isa pa lang yung nag-asawa. So kaming mga maliliit pa, 12 years old ako noon, nung graduate ko lang ng elementary, kahit saan na lang ako nakatira. Tsaka yung mga kapatid ko, yung 8 kapatid ko na hindi pa nag-aasawa, kahit saan na lang kami nakatira. So surviving talaga guys pag wala kang sariling lupa, kahit yung lang ba, yung mauwian mo, even though na naghanap buhay ka na makasurvive, at least may uwian kami talaga guys. Wala talaga kaming mauwian, kasi yung papa ko after namatay yung mama ko is nag-asawa na siya ulit. So aming 8 siyam na magkakapatid, yung isa is nag-asawa na, kaming 8 is kanya-kanya. Bisaya pa ba is naglumpag lang pinig mi, kahit saan na lang kami dumapo ba para lang mabuhay. So lahat kami guys working student talaga kami, galing sa para makapag-aral lang talaga. So kanya-kanya kaming diskarte sa buhay para makasurvive. So minsan ako sa pamilya namin na kahit mauwian lang man, kung pagod ka na sa kakatrabaho is wala kang papahingahan, wala kang sariling bahay na mauwian, kasi bininta ng parents ko. So ganun pa man guys, wala kami mga hinanakit sa lahat kami magkakapatid, wala kami hinanakit sa parents namin, kasi nakita naman namin nung time na yun is wala talagang ibang option kundi yung ibenta lang ang lupa namin, yung kaisa-isang property namin, para lang kami makasurvive magkakapatid. Yung nangyari na yon sa pamilya namin is iniisip namin na blessing. Hindi kami iniisip na kawawa kami or kasi doon kami naging strong na na lumaban sa buhay ng patas. Doon kami natutong lumaban, at kaming lahat na magkakapatid is walang tatamad-tamad, lahat kami nagsisikap talaga. So at the end of the day, yun lang inisip namin, na pag hindi kami magsikap, hindi kami mabubuhay, at wala ibang tutulong sa amin kundi sarili lang namin talaga. So guys, kung meron kayong minana na lupa, kahit maliit o malaki man yan, kahit kapiranggot yan, nyo talaga is wag nyong ibinta guys, kasi yung nagbigay niya napakabuti ng puso, kasi yung kalululuhan nyo or mama nyo or papa nyo, napakabuti ng puso po na hindi nila bininta yung lupa kahit naghirap.
para lang sa kasunod na generation. So yun talaga ang ano, pagpasalamat nyo kung meron kayong minanang lupa galing sa parents nyo or lolo nyo. So ang advantage ng ano guys, may minana ka na lupa is kagaya ko na ako ilang taon ako bago hindi ako nag-upload, hindi ako makabili ng lupa na sarili ko ba. So instead na mag-google ka pa ng spend ka pa ng ilang years bago ka magkalupa is nandun na yun. So napaka-blessed nyo po kung meron kayong minanang lupa. So yung pinagtatrabahoan nyo, pwede nyo na magamit sa ibang kagaya dito guys, meron na silang lupain. So ang ginagawa nila is nagdagdag pa sila ng mga lupain. Yung mga income nila is dinagdag pa nila ng ibang lupain or ininvest nila. So hindi na sila nag-spend ng years na magbili ng lupa. Kasi ako guys, ilang taon ako bago ako nakabili ng lupa. Kung hindi talaga ako nakabili ng lupa at bahay. So yun talaga ang ginaturo ko sa anak ko na ang hirap makabili ng lupa at saka magkabahay. Yun talaga ang ko na value ba, yung natutunan ko dito sa Israel is ginaturo ko din sa anak ko. Ito guys, yung na-observe ko dito is bata pa lang sila is tinuturuan na sila paano pahalagaan yung lupa na minana nila, paano alagaan. Tapos aside from that is napaka-disiplinado ng mga Israeli guys pagdating sa lahat ng aspect sa buhay. Lalong-lalo na sa pera guys is sobrang sobrang ganyan talaga sila sa pera. Kumbaga hindi nila pinapakawalan yung pera unless napaka-importante talaga. So yung pera dito is tinuturing na isang sundalo ba na lumalaban everyday kasi yung katawan natin guys is napapagod. Tapos yung pera, kung matipid ka sa pera tapos nag-iipon ka, malagay mo yun sa investment, so tumutulong yun sa'yo para magka-pera ulit. So pag ginastos mo yung pera na kinita mo na pinaghirapan mong kitain, so parang pinapatay mo lang din yung oras na ginugol mo doon sa pera na yon. So ganun sila dito guys. Dito ako natututo kung paano palagan yung pinaghirapang pera. Kasi ang alam ko noon is kumita ng pera tapos gastusin, yun lang ang alam ko. Wala akong alam na although nag-iipon ako, pero yung naipon ko gagastusin ko lang din, hindi ko ini-invest. So madami akong natutunan dito guys sa Israel pagdating sa pera. So yun lang po guys, kung meron kayong mga minana na mga lupa galing sa mga parent nyo, huwag nyo talagang ibinta guys, kasi binabasubas yung naghirap ng lupain na yun bago mapundar. Tapos napakaswerte nyo po na yung merong iwan ng mga property sa inyo, napakaswerte nyo po. Kaya alagaan nyo po ng maigi hanggang sa next generation nyo po. Yun lang po. Till my next vlog. Bye!